pamamagitan po ng live streaming ay patuloy po tayo na dadako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At binabati ko po kagalakan para sa akin na although that I am not worthy sa paglilingkod sa ating Panginoon because of my past, di po ba? Kasi marami po tayong kanya-kanyang mga kwento sa buhay, subalit dahil nga po we are God predestinated before the foundation of the world, ay pinagpala niya tayo, bagamat hindi tayo karapat-dapat, amen? At inilagay niya sa ating pong harapan ang isang napakagandang pagkakataon na makita natin ang ating sarili, amen, na nandoon sa kaisipan ng ating Panginoon. Anyway, before we start, ay inanyayahan ko po ang ating mga kapatid, si Sister Rosa at ang aking anak na si Sister Jemima, upang maghandog po muna ng isang awitin para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang awitin na inihandog ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Opo, napakaganda po ng awitin, no? I want to decrease that you may increase. Amen. So, since na nakilala po natin ang ating Panginoon, ay sabi nga, we are nothing. Apart from Him, we are nothing. Amen.
Kung siya po ay wala sa atin, pawang wala tayong kabuluhan o wala tayong magagawa. Anyway, let us continue. Gusto ko po munang magbasa po ng isa pong talata. Dito po tayo dadako para po sa pasimula ng ating pong tatalakayin sa gabi pong ito. Dito po sa Book of John, chapter 14, 2 verses po ito, 18 and 19. Okay, babasahin ko po ng dire-diretso na lang. Sabi pong ganito, I will not leave you comfortless. I will come to you yet a little while, and the world seeth me no more. But ye shall see me, because I live, ye shall live also. At sabi po sa Tagalog, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako ipaparito sa inyo, kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako, sapagat ako'y nabubuhay, at mga bubuhay rin naman kayo. Pagpalain po ng ating Panginoon ang napakagandang talata na naibahagi po, unang naibahagi sa ating pong pagtitipon. Hinihingi ko po na tayo po ipanandali ang yumukot manalangin. Mapagpala naming Diyos sa oras na ito. Muli, Panginoon, ay nagpapasalamat ang iyong abang lingkod sapagkat ito po, Panginoon, kaming muli na pinagpala mo sa isang napakagandang biyaya, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, na yung mga lingkod ay muli pong magsalo-salo sa kapahayagan mo at sa pandama sa iyong presensya. And I acknowledge, Lord, na tunay nga po na ang aming pangangailangan sa iyong salita ay tunay nga, Panginoon, na kinikilala naming napakahalaga sapagat kami, Panginoon, ay nabubuhay dahil po sa mga kapahayagan mo. And Lord, we pray sa mga talata, mga kapahayagan, mga revelation na amin pong matutunghayan. Speak unto us once again, Lord, by the power of your Holy Ghost. Hayaan, Panginoon, na iyong presensya ay lumagi sa aming pong kalagitnaan at umabot ng mga bagay na aming kakailanganin. I-sustain mo, Panginoong Diyos, sa aming pong mga buhay, ang mga pangangailangan po namin through your word, God. Hallelujah. At alam namin, Panginoon, na namimit po namin ang mga pangangailangan po namin, ang mga challenges po namin sa pamamagitan ng iyo pong kapahayagan. And Lord, I pray na patuloy kang magpalaya sa mga kapatid na nasa ilalim pa po ng mga vices, sa mga kapatid na naroon pa rin, Panginoon, na sa ilalim po ng pag-aayos, Panginoon, sa pamamaraan ng iyong salita. Continue to bless every one of them, O God. At kami, Panginoon, na inyo pong ginagamit, Panginoon, patuloy, O Diyos, na hinihiling po namin na ibaba mo ang aming pong mga puso, Panginoon. Teach us to be humble sa iyong presensya, Panginoon. Teach us, Lord, na mas makilala namin ang aming mga sarili sa pamamaraan ng iyong kapahayagan. Salamat, Panginoon, as we continue to worship you and to study your word, Lord. Hallelujah. Once again, bless my mouth, O God. Hayaan na maging kapangyarihan po ng bawat pananampalataya namin ang mga kapahayagan mo. Again, this is all I pray in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Okay. So, muli, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. At kagalakan ko po na muli ay magkaisa po tayo sa kapahayagan po ng ating Panginoon. At ito po ang ating pong tinatalakay, the indwelling of God. At ito po ay napakarami pong nabubuksan na mga kapahayagan. Amen. Sapagkat yung indwelling po ay speak about in us. Amen. Ito po ay patungkol sa sumasa atin ang Diyos. So, ito po ay isang napakahalagang bagay na mas kinakailangan maunawa ng mga Kristiyano, no? Na kinakailangan madama po natin yung indwelling ng Lord sa ating buhay. Amen? Sabi nga po ni Pablo, hindi nyo ba nararanasan
o nadarama ang banal na Espiritu. Amen po. So ito po yung tatawag na pakikipagtipan ng Diyos sa atin sa huling panahon, no? Sa pamamagitan po ng selyo ng ating ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Okay, the indwelling of God. So mga kapatid, dito po sa ating pong pagbasa, ito po ay Gospel of John, no? Book of John, chapter 14 verse 18, at nakita po natin dito po ay unti-unti na po na nagpapahayag ang ating Panginoon sa kanya pong nalalapit, no, na suffering para po sa katubusan na natin. Amen. But makikita po natin, sabi po natin, Panginoon, I will not leave you comfortless. Pag sinabing comfortless, hindi niya daw tayo iiwanan ng tinatawag na wala po tayong tagapag-aliw. Amen? Comfortless, kasi yung comfort, pag-aaliw po yan no? So, kaya ibig sabihin po, talagang meron po siyang promise sa atin. At siya po mismo ang nagsabi, I will not. No? Siya po mismo, hindi ko kayo iiwan. Amen? So, ito po, dito lamang po sa talata na ito, ay mauunawa na po natin na ang ating Panginoon ay hindi tayo iiwan. Amen? Hindi niya tayo iiwan na walang tagapag-aliw. Amen? And I will come to you. Amen? Panibago ulit, I will come to you. So, ibig sabihin, pupunta ako sa inyo. Amen? Ibig sabihin nito, I will come to you, dadako siya sa atin. Amen? So, yet a little while, sabi, and the world see me no more. So, speak about the temporal matter. The world, di ba? Kasi yung world, speak about temporal matters, no? So, yung mga sa mundo, yung may mga kaugnayan sa mundo, habing ganon, the world see me no more. Hindi na ako makikita ng sanlibutan, no? Ibig sabihin, physical form. Amen? Hindi na ako makikita ng sanlibutan in physical form. Are you with me? Hindi na ako makita ng mundo sa pamamaraan ng katawan o ng harapan, face to face, sabi gano'n, no? And the world see me no more. Okay? Pero may pinangako siya, but you see me. Pero makikita nyo ako. Amen? Tingnan po natin. Pero makikita nyo ako. Yung mundo, lahat ng pinag-iinteresan ng mundo, lahat ng hangarin ng mundo, kasi yung mundo, once na siya po ay isang beses na siyang dumaan sa mundong ito, in physical form. Amen? So, nakausap siya ng mga tao, nakahalubilo niya yung mga alagad niya, pati mga makasalanan, na ibig sabihin na nakapamayan siya, nakapamahay siya sa ating ginagalawang mundo. Amen? Nakita po natin sa kanyang gano'n, sabi niya gano'n, mga ilang panahon na lang ay hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ano yun? In physical form. Sabi, but ye see me. Pero kayo, makikita nyo ako. So may indication talaga. Una, sabi sa verse 18, I will come to you. Diba? Pupunta ako sa inyo. Diba? Sabi ganun, at makikita nyo ako because I live. Dahil ako'y nabubuhay, ye shall live also. Kayo rin na may mabubuhay. Amen. So napakaganda po ng talatang ito. Pero alam po ng ating Panginoon na yung mga alagad ay matutulog. Amen? Pero ang kanyang ipinangako, binitiwang pangako, ye shall live also. Amen? Kayo rin na may mabubuhay. Dahil ako'y nabubuhay, mga bubuhay din naman kayo. Amen? Okay. So, nung last Wednesday topic po natin, no, yung review po natin, ito po, no, mas gusto ko pong i-impart lagi po sa inyo dito to remind us that we are not in the flesh. No, Romans 8:9, no? Tayo hindi daw po sa laman. So, makikita po talaga natin mga kapatid sa Panginoon,
Patuloy pong in-express ito ng ating Panginoon through His disciples. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kanyang disipulo na tayo po ay hindi sa laman. No? But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Amen? At sabi din po dito no, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 6, sabi, and there are diversities of operation, but it is the same God which works all in all. No? So, makikita po natin mga kapatid, yung Espiritu, sabi ganon, hindi kayo para sa laman, hindi kayo sa laman, ibig sabihin, wala kayong bahagi dyan, no? Pero sabi ganon, kayo ay nasa Espiritu. At ang gumagawa lamang po niyan ay isa lamang, ang ating makapangyarihang Diyos. Okay. So, self-same Spirit, Holy Spirit. So, sabi po ganito. Okay, Jesus' own Spirit is now God in us. So, yung Espiritu daw po ng ating Panginoon sa ngayon daw po siya ay suma sa atin. Amen? The hope of glory. At mababasa po natin to sa Colossians chapter 1, verse 27. Okay? It is the same self-God all the time. Never changing His power. Hindi daw nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Just change His form. Just change His form from the heavenly to the earthly. Pinalitan niya lang ang kanyang wangis, no? Mula sa makalangit na wangis, patungo dito sa makalupang wangis. Yung form lang po yung nagbago, but still. Kaya, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Kaya forever, magpakailanman. Amen po ba? And then sabi, and then back again in the great Spirit, after having fulfilled His great redemptive history. O story. So, sabi ganon, at the end of time, babalik po uli siya in the form of the Holy Spirit, the great Spirit. Amen? After having fulfilled His great redemptive story. Matapos daw po na mangyari, maganap ang kanyang tinatawag na dakila na pagpapanauli, pagtutubos, yung dakilang istorya, kwento ng kanyang pagtutubos. Amen? So, mga kapatid sa Panginoon, kaya nga po, everything happened sa mundong ito. Lahat po yan ay details by details na sa ating Panginoon. Amen po ba? And our Lord, sabi gano'n, hinihintay niya na lang po yung natawag na end and good result ng lahat ng bagay. Amen? Kaya nga po, tapos na po itong kwentong ito, no? Itong ginaganap natin sa kasalukuyan ngayon, tapos na po yung kwentong ito. Amen? Alam na po ng ating Panginoon ito. Kaya pati yung mga kapatid na nanonood, pati yung mga kapatid na aabot ng tinig na ito, alam na po ito ng ating Panginoon. Yung kwentong ito, naganap na ito sa kanyang kaisipan. No? Wala pa po yung langit at lupa, angelic being, heavenly realms, wala pa po yun. Ay tunay nga po na tiyak na nangyari na ito. No? Kaya nga po yung Biblia, doon po sa Book of Revelation, chapter 22, behold, sabi gano'n, the tabernacle of God is in man, no? Ay nasa tao na. Yung tabernakulo daw ng Diyos ay nasa tao na. So, ibig sabihin, yung katapusan ng lahat, no? Yung the blending of time and eternity. So, nagsama na po yan. So, ibig sabihin, tapos na po ito, yung kwentong ito. Hindi naman po may tatala ito sa Scripture, sa Holy Scripture, kung ito ay hindi pa tapos. At ang ating Panginoon, hindi siya nagbabago. Whatever He said, no, mangyayari at magaganap. Amen? So, sabi nga po dito, no, Jesus' own Spirit is now God in us. No? Yung Espiritu po ng ating Panginoon, ngayon daw ay suma sa atin. The hope of glory, according in Colossians chapter 1, verse 27. It is the same self-God. Ito daw ay kapareho rin na Diyos. No? All the time. Never changing His power. Just change only His form from the heavenly to earthly. Amen? Amen. And then back again as the great Spirit
after having fulfilled this great redemptive story. So, kwento niya ito. Siya yung author, no? Kaya nga, the Holy Ghost is the author and the finisher of our faith. Amen? Praise the Lord. Okay. So, the Spirit of Jesus is in the church. Okay, so, tingnan po natin yung Galatians chapter 4, verse 26. Ang sabi pong ganito, and because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into the heart, crying, Abba, Father. So, yung church which is tayo. Amen? So, sinugo niya, no? Ang Espiritu ng Diyos, sabi nga no? Na kanyang anak in the form of flesh being. Amen po ba? At kilala naman po natin, hindi po tayo malilito kung bakit may tinatawag na anak. No? Diyos anak. No? Sapagkat alam po natin, tayo po ang mga anak. Amen? Inilid tayo ng Espiritu ng ating Panginoon bilang sons and daughters of the living God. Sabi, at sapagkat kayo mga anak, sino po? Tayo, ina-address tayo, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak na sa ating mga puso. Tingnan nyo saan nag-indwell yung Holy Ghost, yung Espiritu? Sa puso po natin. No? So, ito daw po, sabi nga sa ating nabasa kaganina, self-same God. Yung Holy Spirit is the very presence of the Lord. Amen po ba? Okay. At sumisigaw po ng Aba o yung Ama. Amen? Okay. So, the temple of the Holy Ghost. So, gusto ko pong basahin po uli dito, no? Dito po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Sabi nga no? What? Sabi nga know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you? Ngayon, sabi nga di nyo baga alam, sabi nga di baga ninyo, nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. O, ang linaw. Diba? Di nyo baga alam, sabi nga na ang Espiritu, amen, na ang inyong katawan ay templo. Tingnan nyo para ma-picture up nyo po kung ano po yung katawan po ninyo ngayon. Yung kinaaaniban ng inyong katawan. Ulitin po natin, we are not able, hindi natin magagawa na maging mabuti. Amen? But, since that we are called by God before the foundation of the world, gumawa siya ng way. Amen? Siya ay gumawa ng daan, kaya prepare the way of the Lord. Amen? Yung kanyang sinasabing prepare the way of the Lord at ang kanyang pupuntahan, yung daan niya, daan ng Panginoon, patungo po sa atin. Amen? Mag-i-indwell siya sa atin. Okay, sabi pong ganon, hallelujah, hindi ba ganin nyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? So, past tense, hindi papunta sa inyo, hindi darating sa inyo, hindi susuguin sa inyo, kundi nasa inyo. Past tense na po ito. Naganap na po ito. Amen? Since that, na tayo po'y naging mananampalataya ng ating Panginoon sa Kanyang salita, hindi lang sa pangalan. Diba? Kasi alam naman po natin, yung pangalan, nagiging relihiyon na po yan. Sabi nga ibig sabihin po nito, ang Espiritu ng ating Panginoon ay suma sa atin. Amen? Sabi nga na tinanggap ninyo sa Diyos. Saan galing Espiritu? Tinanggap ninyo sa Diyos. So meaning to say, yung Espiritu na suma sa atin, ito daw po ay galing buhat sa ating Panginoong Diyos. Amen? At hindi kayo sa inyong sarili. Oh? Amen? And ye are not your own. Hindi kayo sa inyong sarili. So malinaw, mga kapatid sa Panginoon, no? Tinutukoy po dito na bagamat nandito tayo sa, sabi nga ng tabernakulong panglupa, pero sabi nga sa ating mga puso ay nanahan ang Espiritu ng ating Panginoon. Nang nanahan ang Espiritu ng ating Panginoon, sabi nga hindi sa inyo yan. Ha? And ye are not your own. Amen? Amen? Hindi daw po ito sa ating sarili.
Kung ano man ang kinatatayuan mo ngayon, kung ano man yung shape ng katawan mo ngayon, ulitin natin, wala po, hindi po after ang Lord, no? Sa kung ano ang merong kang nagawang kasalanan sa mundo. Alam niya na yan. Ulitin natin, ano? Diyan po ay nasa foreknowledge na ng ating Panginoon. Hindi pa tayo nagiging tao, alam niya na yung kasalanan mo. Alam niya na yung patutunguhan mo. Alam niya na yung dami na mga bagay na magagawa mong kasalanan. No? Pero hindi siya after dyan. Amen po ba? Sapagkat you are predestinated, we are predestinated para po manahan ang kanyang espiritu. Amen? So kaya sa pamamagitan ng word, ng revelation ng ating Panginoon, ay nabuksan, no? Ang pintuan ng ating puso. Amen po ba? At ito po ay, sabi nga, hinugasan ng ating Panginoon. Amen po ba? At nang nalinis ng ating Panginoon, hindi niya pinabayaang empty ito, kundi siya po'y nanahan sa atin. Amen? Kaya nga po, justification, no? Sanctification, no? And baptism of the Holy Ghost, no? Pag sinabing baptism of the Holy Ghost, nangyari na nag-indwell siya sa iyo, no? Hindi po pwede na nasa yung Holy Ghost, hindi ka pa nababaptize, no? Nabaptize ka na. So kaya kinakailangan makilala mo kung ano ang nature ng Diyos na sumasa iyo. Amen? At yung nature ng Diyos na sumasayo, ito po sabi nga nun, wala po tayong parte sa mga bagay na may kinalaman sa mga taga-sanlibutan. O let's say yung mga, in other term, yung mga pagnanasang makasanlibutan. Amen? Nandito tayo po sa lupa, nandito tayo sa temporal na katawan, no? Mayroong mga bagay tayong tinatawag na pangangailangan ng mga temporal, like yung ating pong tirahan, ang ating mga pagkain sa araw-araw, ang ating mga rotation na may kinalaman sa trabaho. That was we call temporal matters. Pero the point is, ang nais po sa atin na ipakita ng ating Panginoon, although na nakadamit po tayo ng temporal na katawan, pero hindi po tayo napopokus sa mga bagay na material, hindi po tayo napopokus sa mga bagay na may kinalaman sa mga mapapahamak. Amen? Kasi yung world, ibig sabihin, world, ito po ay sangkap na mga nature ng kasamaan. Amen? Kaya nga mundo eh. Amen? Amen? Kaya nga sinugo ng Diyos sa mundo ang kanyang anak, ang kanyang tatawag na image, no? Imahe, no? ng Diyos. Amen po ba? Ano? To save which was lost. Amen po ba? No? Kasi yung mundong ito, parang naging ground, parang naging lupain na napakalawak ng paglalakbay. Amen? At sa ating paglalakbay, may iba't iba tayong pinatunguhan. Nagkaligaw-ligaw tayo, nagkawindang-windang tayo, no? Based sa mga tradisyon na nakagisna ng ating pamilya na ini-impart sa atin. Amen? Based sa mga bagay na may kinalaman sa tinatawag na mga pangyayari sa kinabukasan, di ba? Yung mga bata pa nga ano ba yung pangarap sa buhay, di ba? So makikita po natin, makikita po natin na yung mundo, imumold yung mga bata sa mga bagay na magpapasaya sa kanila, magbibigay ng achievements sa kanila. Ano ang gusto mo pagdating ng araw? Doktor po, no? Ano bang gusto mo, no? No? Pag sinabing pastor po, sigurado tataas ang kilay ng questionnaire. No? Pero tandaan po natin, no? Ito po ay mga salamin, no? Reflection lamang po ito ng mga pagnanasang makalupa. Amen? Meron naman po mga pagnanasang makalupa na may kaugnayan din po sa tinatawag po na mga bagay na po pwedeng may adapt sa ating Panginoon. Bakit kamo? Yung mga taong wala pong pananampalataya pero nakakagawa ng mabuti, no? Sa mga
chosen and elected by the Lord. Amen po ba? Kaya nga sabi ganun, kailan ka nagutom, Panginoon? Nang pinakain ka namin. Kailan ka nagkasakit, nang dinalaw ka namin. Yun po ay mga hindi po nila alam ang katotohanan. Amen? Pero ang kanilang focus ay para sa sanlibutan lamang, di po ba? Pero yung taga-sanlibutan, take note, meron din silang kabutihan. Ano po ba? Paggawa ng mabuti sa kapwa. Di ba? Kahit yung mga Katoliko, mga Iglesia ni Cristo, yung mga Buddhist, amen, yung mga Muslim, no? Nagkakandak sila ng mga, nagbubuo sila ng mga tatawag na groups, o yung mga tatawag na non-organization, no? Para makapagpadala ng mga relief goods, no? Makapagpadala ng mga tulong, supports ng mga tao, di po ba? So ito po ay walang kinalaman, no? Yung ginagawa nila, wala pong kinalaman sa tatawag na bagay, di po ba? Kasi yung paggawa nila mabuti, according sa kanilang nais. Di po ba? Kaya nga yung mga tao, sabi mong pinaka mamamatay tao na sa buong, pinaka matindi ng, sabi nga, public enemy number 1, ang tao, may pagmamahal pa rin yan sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang sarili, lahat ng tao, no? Lahat po tayo ay mayroong pong tatawag, naka-adapt na po sa atin yung pag-ibig. Pero tanda po yan, dalawa, Phileo love and agape love. Agapao, sabi nga, no? So, pag-ibig galing sa sanlibutan at galing sa pag-ibig galing sa ating Panginoon, no? Phileo and agape love. So, ganun po yun. Pero hindi natin accidentally, sabi nga ganun, no? Pati nga sa Bible, sabi rin sa Bible, na accidentally nakapagpapatuloy yung mga tao na mga anghel ng Panginoon. Di ba? Yung mga nanunuluyan, mga taga-ibang bahay, hindi nila alam, accidentally nakapagpapatuloy sila sa kanilang tahanan ng mga anghel. Amen po ba? And the angels of the Lord blesses them. Amen? Okay, so, praise the Lord. So, sabi nga na, no? We are the temple of the Holy Ghost. Tayo daw po yung templo. Iglesia. Sambahan, no? Ng banal na Espiritu Santo. So, kaya nga po, namimit po natin ang God through our heart. Yung panalangin po natin, namimit po natin ang standard ng Lord through prayer kung gagamitan po natin ng pananampalataya. At ang pananampalataya natin wala sa isip. Ang pananampalataya natin nasa puso. Kasi yan po ang tatawag na sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa panglabas. Ito po yun, adaptable sa word na yun, no? Hindi ako tumitingin sa panlabas na puso, panlabas na katawan, kundi sa puso. May po ba? Yung panglabas na anyo. So wala talagang business ang ating Panginoon sa panglabas na anyo, sapagkat alam niyang Panginoon, hindi karapat dapat yan. Ayan po ba? Pero ngayon, since na narito po tayo, na pinagpala niya na makilala natin siya through His revelation, through the message of the hour. So, inire-reflect niya sa atin kung sino tayo ngayon at kung ano ang bahagi ng Diyos na nasa iyo. Okay? So, kaya nga po, ulitin po natin dito, according sa ating nabasa, sabi po sa 1 Corinthians 6:9 na we are the temple of the Holy Ghost. No? Sabi hindi ba ganin nyo nalalaman? Parang yung pananalita po ni Paul dito, parang pinapagalitan niya yung mga taga-Church of Corinth, no? No? Yung mga mananampalataya sa Corinto, parang pinapagalitan niya na hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo? No? Parang may conviction, no? Yung kanyang salita, sinabi, same way na may conviction. Amen po ba? At yung conviction, reminder o paalala. Amen po ba? So pinapaalala ng ating kapatid si Apostle Paul sa Church of Corinth, Corinthian Church, na sinasabi na hindi nyo baga alam na ang inyong katawan ay templo. Sisidlan niya ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, God in us, no? The indwelling of God. Amen po ba? At sabi nga yung Espiritu Santo, sabi nga nun, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Yung Holy Ghost na ito,
Hindi to basta-basta nagiging sa napakalakas mo sa Diyos, na marami kang alam sa misteryo ng ating Panginoon. Hindi doon, no, nababase, kundi mismong kalooban ng Diyos, ang siyang nagdalaga ng Espiritu niya sa atin. Hindi ito sa napakalalim natin sa message, na napakalalim natin sa mystery. Kasi marami pong mga napapansin ko sa iba pong mga message believer, no? They are after sa mga mystery, sa mga hidden talaga. Totoo po yan. Kasi kasama po yan sa talagang isang pamamaraan, no? Isang sign, tanda, no? Na ikaw po ay bahagi ng prisinad na naunawaan mo yung lalim ng kapahayagan. Pero tandaan po natin, yung pagkakaroon po ng malalim na pagkakaunawa sa kapahayagan, kinakailangan may kasama po ito na tatawag na puso galing sa ating Panginoon. Kasi kaya sa sobrang lalim, no? Sa sobrang lalim, nalunod. Sa sobrang lawak ng pangunawa, naligaw. No? Kaya yan po yung katotohanan, no? Na mas maganda po ma-develop po ang ating pananampalataya sa isa pong napakasimpleng kapahayagan ng ating Panginoon na nagpapakilala, nag-i-introduce ng mga bagay ng panimula. No? Kasi po kinakailangan mapasimulan po na ma-mold muna ang puso ng Kristiyano in preparation for the revelation. Amen? Kaya nga, di po ba yung na-post ko, no? Sa Facebook, maunawa ko man yung mga, yung mga malalalim na mga misteryo, no? Makapagpalipat man ako ng mga bundok, kung wala naman akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, hindi po sa lalim ng pagkakaunawa natin sa misteryo ng kapahayagan sa mga seven seal, no? Sa seven church ages, yan po, talaga totoo po yan. Kasi idadako naman tayo dyan. If we are truly predestinated by the Lord, hindi mo malalampasan yan. Pero kinakailangan, i-mold muna tayo ng Panginoon, no? Sa mga bagay na may kinalaman po. Kaya sabi po ni Paul, yung mga bata, panggatas muna. So, amen po ba? At yan po yung nangyari sa ministry natin dito. Diba? Yung mga unang na pumunta po dito, naku, alam niyo po ba yung sa yung naging sa First World War? Ay, sa Second World War. No? Bagsak na lang dito, bagsak ng kung ano-anong mga sabi nga, no? Mind-bubbling, no? Ang binabagsak nila ng mga parang kamangha-mangha. Pero, oo, mamamangha, pero yung mga tao, mawawala ng interes. Bakit ka mo? Kasi, binigyan mo agad no? Nang napakalalim agad, ni hindi pa nga marunong lumangoy, tinapon mo na agad doon sa malalim. No? I-train mo sa mababaw. Amen? Ngayon, pag na-train mo sa mababaw, para matest mo kung siya talaga ay marunong na, then dalhin mo ngayon sa malalim. Pero, tandaan mo, ang isang tao na magpapasimula palang matuto o mag-train ng mag-swim, huwag mo muna agad itatapon sa malalim. No? Kundi ipaunawa mo kung ano ang panganib ng malalim. Amen? Ipaunawa mo muna, may panganib yung malalim. Kaya dali mo muna siya sa tabi-tabi muna. Tabi-tabi muna. Diba? Likewise, nung nag-aaral ako ng pagmamaneho, diba? Ng driving. Ang aking puso, gusto kong matuto magmaneho. Pero, yung nagtutrain sa akin, nagtuturo sa akin, sama ka muna. Para tignan mo muna yung kung paano ako magkambyo, kung paano ako mag-shifting, kung paano ako mag-arangkada, kung anong ginagawa ko. Kasi, pati yung pag-overtake, ano ba yung kinakailangan. So, may mga, may mga details yan, no?
may mga law na dapat nating daanan. Kaya ang masasabi ko po talaga na yung message of the hour, totoo yan, na ang agila hindi po nangangailangan ng gatas. Amen? Ang agila, karne agad ang kinakain. But remember this, pag yung eaglet lumabas, hindi pa yan makakatayo at hindi makakalipad. Pero kakain yan ng puro. Kakain yan ng bagong katay. Pero tandaan nyo, pag iniluwal yan, pag lumabas yan sa egg, no? Amen? Pag lumabas yung baby eagle, sa shell, no? Tandaan nyo, kakain yan ng fresh na meat. Pero asahan mo, hindi yan makakatayo agad. Hindi yan makakampay agad. Likewise, sa mga mananampalataya na pinili ng ating Panginoon, kinakailangan merong pong tamang tao na susukat at mentor ng tama na kaisipan at pamamaraan. Pag mali kasi ang mentor, no? Ang magme-mentor, mali talaga, wala talagang mangyayari at salamat sa Panginoon. No? Yung una mali, aminin ko po yan, yung unang nakapagdala sa akin sa message, no? Kasi marami ako naging question, kaya muntik na nga akong malagpak eh. Sasabihin ba naman, pag umpugin ko pa yung mag-ama, anong gusto mo, punta ako dyan. Totoo yan, sinasabi kong katotohanan yan. Message believer yon, mga kapatid, mga nanonood na mga kasama ko sa mensahe. Totoo yan, muntik na ako talaga na pero because God chosen us, hindi itong katawang ito, kundi yung binhi niya na sa amin, na sa iglesyang ito. Yung pahid niya sa ministry ito. Yung po ang nag-direct agad. Yung po yung nagbigay. At salamat sa tao na ito. At kilala ko yung tao na ito na nagdala sa akin. Na naging instrumento pa rin para maibalik ako. No? At mailapit ako sa mga, let's say, I happy to say mga elders. No? Kasi may elders naman sa Bible. No? May mga elders. No? Doon. Oo. So, makikita po natin dito na yung move ng Holy Ghost, meron siyang mga pamamaraan para wag tayong madupilas, wag tayong mawala. Amen? So, salamat po sa ating Panginoon sapagkat ito nga po at patuloy po tayong pinalalago. Remember this, meaning ko, kailangan ko pa pong matuto. Kailangan ko pang mag-train, no? At salamat po sa mga tao na nagiging kaagapay ko po sa ministry. Hindi ko na po i-mention ng pangalan, no? Kasi alam na po ng Panginoon yon at ako po'y naniniwala na binabalik ng Panginoon ang lahat, no? Kasi alam ko po yung law of giving, law of ng understanding, no? Yan po yung isang naging natutunan ko, no? If you want to bless something, kung gusto mong mag-bless ng isang bagay sa isang tao, sa isang tao, nagbigay siya sa iyo, kung gusto mong ipagpalahi siya ng Panginoon, wag mong i-mention, wag mong kukwentong pangalan niya sa anumang mga tao. Just keep it in your prayer. Amen. Then, ang Panginoon po ang magbibless sa tao na yun. Amen. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Anyway, so ganyan po ang aking pong, ito ay based sa aking pong, na nararanasan since na i-adapt po tayo, na i-line up tayo, no? Na i-prepare tayo sa tawag na message of the hour. Okay. So sabi po dito, no? Sa ating pong nabasa, no? Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2 naman tayo. Okay, 2 verse 3, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things which is spiritual. So, dito makikita po natin sa una, sa nabasa po natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, dito iniremind sa atin, no? Dito po ay pinaalala sa atin na tayo daw po ay templo ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba?
At sa mga nabasa po na sabi ganoon, ang Lord po ang nagbigay at nagkaloob nito sa atin. Amen po ba? So, at sabi ganoon, ito daw po ay hindi sa ating sarili. Amen. Okay, so dito nga po sa ating pong nabasa sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3, sabi na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita sa mga salitang itinuturo, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Tingnan nyo hindi po ito man-made, no? Knowledge and wisdom na tinuturo ng mga tao. Ano ba yung tinuturo ng tao? Bible school, di ba? Tinuturo niya. Tao. Kaya nga may mga diploma, doctorate, theology, masteral, no? Yan yung tatawag na no? Pagtuturo. Okay. So, tandaan po natin yan, mga kapatid sa Panginoon. At alam ko po, maraming nabubuksan na ng mga kapatid natin, ng mga pastor sa denomination. May nakausap po ako. No? Talagang nandoon naman silang, nandoon po yung pagsang-ayon. At ito, no, na ang mga sinasalita daw po natin, mga tinuturo natin ay hindi po galing sa tao, karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Tingnan nyo Espiritu ang nagtuturo. Pero tandaan niyo po, kinakailangan ma-recognize po ninyo, yung taong nagtuturo sa inyo, kinakailangan filled with the Holy Ghost. Amen? Hindi naman magpapakita sa iyo yung presensya o yung Holy Ghost na para sabihin, ganito ang tuturuan, hindi. No? Tao na filled ng Holy Ghost ang magtuturo. So, yung po sabi ganon, siya po mismo ang representative ng Holy Ghost to teach us. Amen? Sabi, okay, tuloy natin na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga panagta ayon sa Espiritu, winawangis, minumuld. Winawangis, ibig sabihin yung mga aral at mga turo na napapakinggan po natin because we have the Spirit of the Lord, meron na tayong Espiritu ng ating Panginoon, lahat ng itinuturo nito ay after lamang sa Espiritu ng ating Panginoon o sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi nandoon po yun, mga kapatid sa Panginoon. Amen po? So, ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, base po sa mga kalooban ng Diyos sa atin, diyan po tayo tinitrain. Yan po ang ating pong napapakinggan. Amen? Okay. So, kaya nga po, ulitin po natin, ito po yung supporting verse, nabanggit na po natin to ng several times sa mga nakaraan po natin sa 1 John chapter 2 verse 27, sabi, but the anointing which ye have received of Him abideth in you, and ye need not that any man teach you. No? Hindi ka na kailangan pa ninuman ng tao na turuan, ninuman. But as the same anointing teaches you of all things, no? Yung kaparehas na pahid na ito, no? Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. So pahid, no? Ibig sabihin, yung taong tumatayo at nagme-mentor, nagtuturo sa iyo, yan po ay may pahid. Hindi po yung tumatayo para lang i-discuss yung kanyang achievement, i-discuss ang kanyang mga naabot na, yung kanyang kalalagayan, hindi po yun. Di po ba? Kundi i-discuss yung pamamaraan step by step, amen? Para po ma-recognize ng mini-mentor o ng tinuturuan yung mga panimulang aralin. Amen? Importante po yun. Kaya ito po ay based sa pahid ng ating Panginoon. Okay. The Holy Ghost has revealed it to you. 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy, okay, bago tayo pumunta sa quote, last po muna to ng scripture. 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in the old time but the will of man. All time by the will of man. Hindi daw po dumating sa pamamagitan na ng kalooban ng tao, kagustuhan ng tao. Amen? But holy men, no? Holy men, mga banal ng Diyos. Amen?
Ibig sabihin mga kapatid, hindi sa mga old time by the will of man, yung mga old time, yung mga minanang tradisyon na turo. Amen po ba? Yung propesya ay hindi po daw galing sa mga minanang turo lamang, old time. Amen? Na kalooban ng tao lamang, sabing gano'n yung mga propesya, kundi ito daw po ay buhat galing saan? But holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Yung mga pinili ng Diyos, yung mga banal na Diyos, ng Diyos, mga banal ng Diyos rather, siya daw po yung mga na nagsasalita na pinangungunahan ng Holy Ghost. Yung mga propesiya daw po, mga kapatid, ay hindi po base sa mga tradisyon o sa mga minanang aral lamang ng mga nakaraang tao, yung mga unang tao. Amen? Kundi sa mga banal ng Diyos, amen, na siyang pinahiran at nagsasalita sa inyo na pinangungunahan, kinapapalooban ng Holy Ghost. Ito po yung malinaw. No? Kaya, malalaman po ninyo, marirecognize po ninyo yung tao na filled ng Holy Ghost, yung mga pananalita niya, makikilala nyo. Kung ang kanyang mga pananalita ay base po ba sa tatawag na may pakinabang sa spiritual o base labang ba sa interest na mga temporal. Amen pa? Amen? Kasi marami talaga no, mga usapan, hindi po mawala sa mga trabaho. Pero yung men of God, hindi yan aalis, hindi yan makikipag-usap sa iyo nang hindi niya hahaluan ng spiritual na bagay. Amen? Kaya salamat po sa ating Panginoon sa mga tao na ginagamit niya sa huling kapanahunan. Amen po ba? Na filled ng Holy Ghost. Amen po ba na siyang ginagamit po sa huling panahon. Amen? So remember, ako po bilang lingkod ng Panginoon, I am nothing. I am not worthy, no? Para po sa mga bagay na para sa karangalan, wala po akong sapat na karapatan po dyan. Hindi po ako karapat dapat doon. Amen po ba? Let's say yung kaganina, meron pong nag-chat po sa akin na Pakistan. I don't mention his name, no? Sabi niya, please brother, sabi na, please share to us the word through Skype. Share to us here in Pakistan. So, may mga kapatid tayo na they are requesting, no? Na makapag-share tayo. But anyway, sabi ko, I pray for it. Amen. Kasi, opo, totoo po yan na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kahit sino po pwedeng makapagbahagi. Pero yung merong mayroong pahid ng Espiritu, yun ang importante. No? Yung pagpapahayag na mayroong pong kalakip na pagsama ng ating Panginoon. Although, hindi tayo magsasalita. Sabi naman sa Bible yan. Di po ba? Pero kinakailangan yung panalangin. Amen po ba? Kinakailangan na mayroong pong guided ng prayer, guided na tinatawag na will ng ating Panginoon. Amen? So, purihin po ng ating Panginoon. So, ganyan po. Tandaan po natin, bilang mga lingkod ng Panginoon, yung mga naipopost po natin, hindi po galing sa akin yan. No? Kaya kung meron pong mga nagpo-post, tandaan po ninyo, mga nag-PPM, tandaan nyo po, hindi po ako worthy. No? Na tumanggap. Nangyayari po yun, na ipopost ko po yan dahil alam ng Panginoon may mga nangangailangan ng ganyang salita sa huling panahon. Amen po ba? May mga taong naka-address sa message na yan. Kasi meron pong mga nag-u-oppose, no? Na ganyan. Meron pang nagsabi sa akin na, sabi ganun, ikaw ba talaga ay message believer? Si Brother Branham daw, sabi ganun, meron daw siyang pinili na may mention silang pangalan na hindi naman si Joseph Branham, hindi naman si Brother Joseph, hindi naman party ng, kundi sa part nila. Ngayon tinanong ko sila, sabi ko, how many ages ba? Sabi ko, 7 lang. Pang-7 na ito ako, 7 years ages lang.
which means 7 messenger lang. Wala nang pang 8 mensahero. Pagdating ng rapture, ito na ito, sabi ko. Oh? So, importante, maging wise kayo ha. Kasi merong mga extremist. Remember, may mga extremist na mga message believer, no? Na last time I thought na yung mga naka-kneel down sa picture ni Brother Branham, I thought ito ay pamamaraan lang ng mga critics para pipicturan. The same time, isa-send sasabihin na we are, sabi ganoon, talagang mga ginagad na natin, just na natin si Branham. So, nalaman ko mayroon talaga palang mga ganun, extremist, no? Which is wrong. Kasi kung nasa kanila po yung Holy Ghost, hindi sila tuturuan ng mali. Naniniwala po ako sabi sa Bible yan, no? Yung Holy Ghost, yung Pahid, hindi yan magtuturo ng mali. Ang ituturo niyan yung mga katotohanan. The same time, i-guide tayo ng Holy Ghost sa tama na pamamaraan ng pagsamba, tamang pagkilala sa salita, step by step. Yan po yung Holy Ghost. Hindi katuturuan ng Holy Ghost na lumuhod sa harapan ng picture ni Brother Branham. Hindi katuturuan ng Holy Ghost na ikaw ay magsabit ng kung ano-anong mga mag-alay ng pabango sa picture ni Brother Branham, which is wrong. Ito yung mali, extreme po yun. Amen? Amen? Kaya tayo pong mga message believers sa huling kapanahon, which is sabi nga nun, the 11th hour worker. Tayo po yung mga 11th hour worker, sabi nga ng mensahero, mga manggagawa, no? Na sa pinakahuling-huli na po ito, 11 hour na nga, kasi 12 hour lang, dismiss time na yun 12 Pero tinawag tayo ng Panginoon, 11 hour worker, no? Kaya ibig sabihin, napakaikli na lang ng ating takbuhin, napakaikli na lang ng ating battle, napakaikli na lang ng ating panahon na kinalalagyan. Ayan po ba? 11-hour worker. Tayo po yung finishing touch. No? Kaya nandito sa atin, no? Sa huling kapanahon ito, nandito nakasalalay. Pero, tandaan nyo, wise po ang devil. Subtle nga siya, no? Sabi doon sa Old Testament times, yung serpent daw ang pinaka-subtle. Ibig sabihin, pinakatuso sa lahat ng mga beast na ginawa ng ating Panginoon. Until now, hindi na siya serpent, dragon na siya ngayon. Sa Old Testament time. Doon po sa Genesis chapter, sa book of Genesis chapter 3, no? Siya po ay serpent at siya po ay naging snake. No? Ibig sabihin, naging reptile po siya that time. Pero, ni-mention po siya dito sa Book of Revelation na siya po ay dragon na. Oh? Ibig sabihin, talagang nag-a-upgrade din ang kaaway. So, until now, tingnan mo, pinasok na rin yung message, yung mensahe. Diba? Pinasok na rin ang iba't ibang mga samut-saring mga kaisipan ng pangtao lamang na maraming mga ministro, tumatayong ministro na pinagkwartahan lang ang message, no? Nagte-take advantage sa lalim, no? Kaya kapatid sa Panginoon, ito po ang nangyayari sa huling kapanahunan. Maski po, ang pinaka-huling-huling mensaheng ito, di ba? Napapasok na rin. Pero makikilala na lang sabi sa bunga, For by their fruit you shall know them. Doon mo na lang ma-recognize, no? Kasi napasok na rin. I mean, yung bunga ng pamumuhay, yung bunga ng pag-uugali, bunga ng pagkakaunawa sa salita ng ating Panginoon, kung pinapamuhay ba nila? Amen po ba? O ginagawa lang nilang ito tatawag na stepping stone, no? Para makapagsamantala ng ibang tao. No, meron nga ako diyan, grabe, no? Mga kapatid na hindi ako magme-mention pero nakakalungkot, no? Binabakuran na sa Malaysia, binakuran na sa Malaysia, no? Yung pangalan ng iglesia nila sa Pilipinas, inilagay na doon, which is hindi po yun adaptable, no? Kasi meron pong sovereignty inilagay ang message doon po o yung Panginoon sa mga mensahero sa huling kapanahunan. May sovereignty po tayo. Hindi po pwede na tayo po ay gapusin ng mga nakapunta o nakapag-share sa atin ng word. Amen? Hindi po yan. Kasi
ang tawag po doon ay nagte-take advantage. Amen, yun po yung tawag po doon. Kaya nakakalungkot, no? 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 Eh, sabi ng isang pastor, pinasakay lang sa kalabaw. Kanila yun na yung kalabaw. Sorry po for this word, pero totoo po yun. Maraming ganyan, tinitake advantage nila. No? Naku, ako palang kailangan sa Malaysia. No? Sorry for this word, pero totoo yan. Oo, nangyayari yan eh. No? So, ibig sabihin, sa ganung mga bagay, marirecognize mo. No? Ha? For by their fruits, you shall know them. Di ba? Ha? Kaya nakontaminado na rin, no? Pero hindi po yung word, kailanman hindi makukontaminate yung word, no? Yung pamamaraan, sistema na pasok na. Pero yung word, kailanman, yung message of the hour, hindi yan po pwedeng makontamina. Yung mga tao na gumagamit ng word, tandaan nyo, sila yung may mga sistema na ina-adapt doon sa kanilang sariling interest. Diba? Yun ang katotohanan. Okay, so, ang topic natin, tandaan niyo po, indwelling of the Holy Ghost. So, if we understood, na meron tayong Holy Ghost sa ating buhay, hindi ka mag-iisip ng panlalamang sa kapwa. Hindi ka magte-take advantage sa mga taong mahihina pa lang. Amen. Ganyan po kasi na ito po open tayo, no? Mag-open door po tayo ngayon ng kasi totoo po 'yan eh. Thanks God sa ating pong napakagandang pagkakataon na live streaming na ito. Amen. Na hindi po ako sumasang-ayon sa mga napupuna kong ibang mga ministro ng end-time message believer. Kasi naggugrupo-grupo na rin. Amen po ba? Pauwi na rin doon. Kaya nga sa huling panahon, tatayo na lang yung fruit. Lalabas na lang yung fruit of the Holy Ghost. Yan na lang ang tatayo. Amen po ba? Kasi balang araw, makukontamina yung grupo. Kailanman, remember this, ang mensahe hindi po pwedeng makontaminado. Hindi po pwedeng mapurpit ito. Dahil ito na talaga ang mensahe sa huling panahon na mag-gather, no? Mag-i-equip sa mga predestinated. Pero meron ngang mga nakapasok. Tandaan nyo, sa Great Banquet, merong mga nakapasok sa hapag. Amen? Pero, hindi sila nakakain. Mismong sa rapture, tinapon sila palabas. Ha? Amen? Wala silang invitation eh. Amen? Kasi ang lahat ng may invitation, may isang uniforme, may isang kasuotan, at ang kasuotan niyan, yung fruit of the Holy Ghost. Ya? Yan ang kasuotan ng mga mananampalataya ng mensahe sa diling panahon. Amen po ba? Pero nasabi, kaibigan, bakit hindi ka nakadamit pang kasal? Di ba? Sabi nga natigilan, walang nasabi, hindi nakapag-reason out itong sinabihan. Pero nandoon na siya, no, sa loob na eh. Pero, yun nga, tinapon palabas. Amen? Amen. Kaya, kapatid sa Panginoon, inuulit ko po, no, kung ano po yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, wag po nating laktawan, wag po nating dagdagan, no? Kung hanggang saan po tayo, wag tayo mag-take advantage sa ibang mga tao. Amen po ba? Pag sabi take advantage, pagsasamantala sa Tagalog term, pagsasamantala. Wag nating pagsamantalahan yung mga tao na alam natin dahil napabilib sa ating mga mensahe. Pero meron palang mga tatawag na mga hidden agenda na kinakailangan na talagang lagi niya itong aaralan para sa kanya kumapit, sa kanya bumilib, sa kanya umasa, sa kanya na siya na yung talagang invited lagi. Hindi. No, may freedom po ang iglesia ng Panginoon. No, kaya lahat ng mga pastor ng end-time message believer church,
no? May mga sovereignty tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Amen po ba? No? Itong simbahan po na inilagay ng ating Panginoon. Kung ano lamang po yung inilalagay niya sa atin, yan lang po tayo. Kasi meron naman pong nagme-mentor sa atin na mga papastor din. I don't mention his name. No? Isa po siya sa ginagamit ng Panginoon to mentor us. Amen. At ako po'y naniniwala in my understanding at nakikita ko po yung anointing o yung pahid ng ating Panginoon sa taong iyon. Pero hindi siya yung tandaan nyo nagme-mentor yan, kinakailangan matuto rin tayo. Ewan po ba? Sa pakikinig, dahan-dahang makinig, matuto. Ewan po ba? Paano ka matututo kung walang magtuturo sa iyo? Di ba? Yung Holy Ghost, siya po'y nagdidikta sa tao kung anong ituturo niya sa iyo. Amen? Hindi yan palpalaran lang, sabi sa Ilocano na tsambahan lang. Amen? Okay, let's continue. So, praise God. Sabi nga na, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Amen? Sabi po sa Tagalog, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. No? At yung aral, tandaan nyo, hindi dumating, minimension yung kalooban ng tao. No? Will of man. Ibig sabihin, yung natawag na human intellectual or human ideology. Hindi dumating doon ang propesya, which is, ulitin ko, ako nga, nakapasok na ako ng ng prophetic institute nag-seminar sila, prophetic institute. Nagturo sila, nag-seminar sila kung paano po mag-speaking of tongues. Pero which is wrong pala ito, hindi pala yun, no? Hindi ito na nakukuha sa tatawag na pag-i-study, no? Kundi ito ay base, no? Sa pahid ng Diyos sa isang tao, no? Na siya ang naglalagay ng mga salita na kakailanganin mo. Amen? Kasi sa Bible school, may mga, nasan di ba, may mga teaching, may English, subject kaya? Public speaking, mga ganyan, kung paano ka turuan magsalita sa sabi sa Bible, huwag kayo mag-alala sapagkat ako magsasalita sa inyo. Yung Holy Ghost ang magsasalita. Ba't kailangan pang turuan ng public speaking? Diba? Pag ikaw po ay natuto ng kanyang salita, detail by detail, prophecy, yung kanyang spoken word, nabasa mo, naunawaan mo, pag tumayo ka, hindi ikaw magsasalita, kundi yung mga naunawa mo, yung mga nakita mo, pinahayag sa'yo ng Panginoon, in-unveil sa'yo ng Panginoon, yan ang magsasalita. At pag magsalita, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng tinig mo, may tatamaan dyan, may nangangailangan dyan, somewhere. No? Na mga nakikinig, may mga taong nangangailangan ng eksaktong salita na lalabas sa iyo. Ganun po. Amen? Hindi magre-release ang Lord ng message nang wala lang. Kundi meron itong punteriya, meron itong taong kakailanganin ang salita na yun na marinig. Although yung mga salita ng Panginoon hindi para sa lahat. Totoo yan. Yung message of the hour hindi para sa lahat ito. No? Praise God. Okay, so ang udyok ng Holy Ghost, ay sa pamamaraan nagtatawag na mga pinahirang tao na ang kanilang buhay, sa mga kasalukuyan. Huwag sa nakaraan lang kasi mga tao, pag mangangaral ka, pastor ka, hindi titignan yung kasalukuyan, titignan yung kung ano yung madilim mong buhay noon. Oo, mayroon akong na-encounter na ganyan. Alam ko, mayroong madilim akong na pinagdaanan sa buhay.
Amen? Kaya sinabi ko sa kanya, mas mainam na nanggaling ka sa masama at binago ka ng Diyos. Kaysa sa naman na nagpapastor ka na, for how many years, ang naglilingkod ka sa Panginoon, bigla kang nakagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ano ang, sa palagay niyo, ang higit na pinagpala ng Panginoon? Dahil ba sa sobrang tagal niya ng ministro, tapos nakagawa siya ng kasalanan, okay na sa kanya dahil nag-minister na siya for how many years? Hindi yun. Kasi baka yun baka yun ang mindset ng ibang mga tao. Na dahil sa tagal ko ng paglilingkod sa Panginoon, kahit gumawa ako ng isang bagay na karumal-dumal sa Panginoon, siyempre, adaptable naman ako kasi once saved, always saved eh. Wrong. Habang tumatagal ka sa salita ng Panginoon, lalong nababago ang buhay mo. Habang tumatagal ka sa mensahe sa ating Panginoon, na i-adapt mo sa buhay mo kung ano ang sinasabi ng salita. Hindi yung parang gawin mo lang yung passes, iipunin mo ang paglilingkod mo sa Panginoon para pagdating na may isang bagay na nagustuhan ka na ayaw ng Panginoon, gagawin mo sapagat ang excuse mo dyan, naglingkod naman ako sa Kanya ng matagal na panahon, okay na ito. Wrong! Mali. Dahil habang ang pagkakaalam ko sa Bible, habang lumalawak ang pangunawa mo sa salita ng Panginoon, nagiging kawangis ka ng salita mismo. Sabi sa Bible, those who are in Christ Jesus is a new creature. Silang mga na kay Kristo ay bago ng nilalang. Sabi pa nga, yung luma ay wala na. Oh, how come? Di ba? Okay, tuloy po tayo. Gusto ko po magbasa po ng quotation, no? At ang title po ng spoken word, The Patmos Vision. At ito po ay naipahayag ng prophet na si William Marion Branham, year 1960. At ito po ang pagkakasabi na po, ask Him to give you a revelation of this. Tignan po ninyo yung kapahayagan, hindi lamang ito dadating. You must ask Him to reveal it to you. The Word. Because the Word, merong written Word at unwritten Word. Yung written Word, ito yung nababasa po natin verse to verse. Pero yung unwritten Word, ito yung sustansya. Ito yung vitamina ng sinulat na salita. Amen? So sabi, ask Him to give you a revelation of this. Okay. May sasabihin siya, for it can only be known by revelation. Okay? And you can only be saved by revelation. Amen? So, maipapaunawa lamang to sa iyo sa pamamagitan ng kapahayagan. Sabi ganoon, and you can only be saved by revelation. At maliligtas ka lamang sa pamamagitan din ng kapahayagan. Tignan po ninyo, kapahayagan ang siyang magliligtas sa iyo. Although we need the name of Jesus Christ. But remember, the word of Jesus Christ, ito ang totoong magsesave sa iyo. Okay? Di ba? Sabi sa Bible, sa Acts, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Of course. Amen? Pero sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama. So ano ang contradiction dito? Wala. Walang discrepancy yun. Kasi lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon na authenticated with the Holy Ghost, yun ang papakinggan. Yung tatawag sa pangalan ng Panginoon, sa ating Lord Jesus Christ, na may pahid, yun ang i-recognize ng God to save them. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatang Panginoon. Sapagkat marami na ulitin ko, marami ng mga tao ngayon, ginawang relihiyon ang pangalan ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah. At hindi nila pwedeng gawing relihiyon ito.
vindicated ito at hindi papabayaan ng Panginoon, no? Na malapastangan ang kanyang salita. Amen po ba? Dahil ito ay para sa pagpapanauli sa huling kapanahunan ng lahat ng bagay. Amen. Hindi niya hayaan na malapastangan ang kanyang kapahayagan sa huling panahon. Amen. Sapagkat dito yung kabuuan ng redemptive plan ng Panginoon, no? No? Okay, so sabi ganon. Tuloy po tayo. You have a knowledge of it intellectually, but you can't be saved until it's revealed it to you. Tignan nyo. Pwede pala tayo na magkaroon ng ng wisdom, knowledge sa revelation. Amen? You have a knowledge of it. May karunungan ka dyan sa kapahayagan. Sabi pa niya, intellectually, nang mayroong karunungan, katalinuhan. Amen? But, ito yung sabi niya ito po yung may pasubali, but, ngunit, sabi ganon. Subalit, sabi ganon. But you can't be saved until it's revealed to you. Ha? Hindi ka po pwedeng maligtas hanggat hindi ito ipinapahayag sa iyo ng ano? Ng Holy Ghost. Sa pamamagitan ng mga pinahiran ng Diyos ng mga tao na nasa ilalim ng fivefold ministry ng Panginoon. Amen? Praise God. Amen. And ito po, no? Sabi ganun, and you can only be saved by revelation. You have the knowledge of it intellectually, but you can be saved until it's revealed it to you. Tingnan nyo. So kaya hindi sapat yung wisdom knowledge sa revelation. Kaya tamang sinabi sa Bible. No? Yung na-post ko kanina. No? Hindi nasusukat ito sa alam mo yung malalalim ng mga kapahayagan. Alam mo yung mga wisdom ng Panginoon. Alam mo, kaya mo magpalipat ng bundok. Pero kung wala ka namang pag-ibig, kasi yung Holy Ghost yan ang sentro eh. Yan ang pag-ibig ng Panginoon. I-impart sa iyan eh. Yung Holy Ghost, composed niya ng pag-ibig because God is love. And if the Holy Ghost is God, meron siyang pag-ibig. At yung pag-ibig na yon, agape love yun, hindi phileo love. Amen? So sabi ganun, okay, let's continue. No man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. No man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. Wala makapagsasabi na si Jesus ay ang Kristo, kundi yun lamang banal na Espiritu. Amen? That's what the Bible says. Ito daw sinabi ng Biblia. Amen? Hallelujah. No man can say Jesus is the Christ until he has received the Holy Ghost. Meron bang yung bata, di ba, yung bata po, pwede ngang makapag-word na yung mga, kahit yung mga makasalanan niyo po, pwede makapag-ano ng Christ eh. Di po ba? Pero ulitin ko, kilala niya, no? Kilala niya yung mga tumatawag sa kanya ng Kristo. Christ, because Christ is the Holy Ghost, anointed one. Amen? That's what the Bible says. No man can say Jesus is Christ until he has received the Holy Ghost. He must say, the pastor says so, the Bible says so, them all truths. No? Sinabi ito ng pastor, sinabi ito ng Biblia, the Bible said so, them all truths. The church says so. Sabi ganon. That is true. But you don't know yourself until the Holy Ghost has revealed it to you. Amen po ba? Sabi nga, but you don't know yourself. Hindi mo, tingnan mo yung sarili mo Sabi po dito, you don't know yourself. Hindi mo kilala ang sarili mo hanggang
ang banal na Espiritu Santo ang maghayag sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Yung kilala mong sarili mo na ikaw ay nandoon na sa Kanya before the foundation of the world. Yung pagkilala mo sa sarili mo, hindi itong mamamatay na katawan anytime. Yung sinasabing, you don't know yourself, hindi mo kilala ang sarili mo. Yung sariling sinasabi po dito ng mensahero ay hindi po yung sarili natin na pinapakain ng kanin, pinapainom ng tubig, pinapatulog, hinuhugasan, pinapaliguan. Hindi po ito yung sarili na sinasabi. Kundi yung sarili yung tatawag na pagkakapili mo, yung pagkakaroon mo noong paman sa kaisipan ng Diyos. Until the Holy Ghost reveal it to you. So makikilala mo, marirecognize mong sarili mo, na totoong ikaw nga ay nasa Kanya na mayroong kagtatawag na theophany before the foundation of the world. Malalaman mo yan kung ang banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa iyo at magpapakilala siya sa iyo kung ano yung bunga ng Espiritu na nasa iyo at galing sa Diyos. Pag ang nakikitang bunga ay para po magtungayaw, mangloko, magkaroon ng self-interest, wala pong Holy Ghost dyan. Hindi po natin makakasama yung Holy Ghost. No? Hindi po, hindi po konsentidor yung Holy Ghost sa mga gawa na ni siya. Amen? You can say that you are under the process of the Holy Ghost. But I'll tell you this. Yung Holy Ghost, hindi kanya tuturuan magsinungaling. Hindi kanya tuturuan magkaroon ng self-interest. Hindi ka tuturuan ng Holy Ghost na mag-devour sa iba, sa mga kahinaan ng iba. Sakmalin yung kahinaan ng iba. Pagsamantalahan yung kahinaan ng iba. Hindi yan turo ng Holy Ghost. Hindi turo ng Holy Ghost na maggrupo-grupo kayo. Amen? Tandaan po natin, no? Yung wheat, ginagather. Hindi po tinatalian. Every divine churches ng Panginoon, physically, building, house church man yan, chapel man yan, anumang itsura man yan. Actually, kapatid sa Panginoon, kung may mga tapat na nagtitipon na mga manggagawa sa isang sulok lamang na isang bahay na gigewang-gewang, pag mga tapat ang mga naglilingkod, nagpupuri doon sa anyo ng kabuuhan ng Kanyang salita, mas mapalad sila kaysa sa atin. Na mayroong ganitong simbahan. Physically. Diba? Ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Mawalan po tayo ng interes sa mga bagay na partikular na pinagdanasaan ng mga tao sa mundong ito. Kaya dapat lumago po tayo. Iayos na po natin ang ating pong relationship, ang ating sarili sa salita. At tandaan nyo, hindi tayo mag-aayos. Ang kailangan lang natin, only believe. No? Yung salita ay mag-aayos, pero hayaan mong maniwala ka sa salita. Hayaan mong kumilos, mag-move sa iyo yung salita. Hindi yung pag binasa mong salita, itatabi mo na lang sa tabi mo. Hindi. You must learn on how to move your life under the process of the Holy Ghost, not your own in understanding kung ano yung bagay na gusto mo lang sa buhay. Amen. Okay, let's continue. So sabi nga no? Hallelujah. But you don't know yourself until the Holy Ghost has revealed it to you and He's become in you. You hear that? And He's become in you. Tignan nyo yung Holy Ghost, mag-i-indwell sa'yo. Kaya God in us. And He become in you. Amen. Pag sinabing ang Diyos na sa atin, wala nang
Wala nang lalabas yan ng mga temporal na pagnanasa. Wala nang mga bagay na lalabas dyan na maaari magparumi sa pananampalataya mo sa Diyos. Yung tao pwede nating madaya. I tell you this. Yung mga tao pwede nating madaya. No? Sa pagpapakitang tao, madali yan. Kasi yung tao, remember yung Holy Ghost, hindi natin madadaya. Amen? Amen? Sabi ganun, and He's become in you. Siya'y mapupunta sa iyo. Amen? Hallelujah. Let's continue. No man can call Jesus the Christ, only by the Holy Ghost, not by knowledge, not by intellectual. Hindi mo pwede na isaksak sa isip na, yung mga anak mo, napapaluin mo para tanggapin ng Holy Ghost? Nonsense! No? Hindi mo po pwedeng pilitin ng isang bagay. Ayun po ba? Ha? Ibig sabihin, train it well. Na process ng Holy Ghost. Amen? Amen? Ang isang Kristiyano, tinuturuan, hindi pinipilit. Amen? Okay. Anong oras na ba? 8? 10? Sorry? 7? Oo, tama. Kasi ngayon ko lang ito na 8:55. Okay. So, tuloy pa tayo. So, kaya nga po, Jesus Christ is revealing Himself through the ages by the Spirit. So, tingnan po natin sa ating pong nabasa. Actually, open ko na po ito ng last Wednesday. Pero gusto ko pong isama po natin ngayon dito. So, Jesus Christ is revealing Himself. Inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa bawat mga panahon. Okay? So sabi yan, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Remember, sa ating panahon, sa 7 church ages, malaki po ang naging papel, ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang nagsasalita sa Iglesia. Okay. So, alam niyo po ba yung menorah? Yung menorah, ito po yung tatawag na 7 candlestick, Meron po tayo noon na 7 candlestick, Nabili ko siguro 2,200 something like that, 2,000 plus. Pero nung meron tayong isang manggagawa ng Panginoon na foreigner, si Bumpaka, kapatid natin yun. So, sa kagalakan ko, kasi siya yung first time na naging visitors po natin to share the unadulterated word na foreigner, sa kagalakan ko, tinignan niya, nakita niya kasi yung menorah. Menorah, nakita niya. Sabi ko, kung gusto mo, sa'yo na yan. Kasi, yun although na maganda sa simbahan natin, pero mabibili naman natin uli yun kung gusto talaga natin. Pero sa kagalakan ng aking puso, ibinigay ko sa ating kapatid na ito as a sort of souvenir. Amen po ba? So, kinakailangan, ito po yung sort of appreciating, sort of appreciating sa ginawa niya sa atin. Amen po ba? Okay, so, yung menorah na ito, ito po ay isa sa mga tradisyon na ginagawa ng mga Israelita na nagsisindi sila ng menorah. 7 candlestick po ito. Pero sabi po dito, meron pong isang binabasa kong article, at ang title po ng article, How to Light the Menorah. At sabi po ganito, the Chanaku, yung Chanaku lights can either be candle flames or oil fueled. Sabi ganon. Since the miracle of Chanukah happened with olive oil, the little crush of oil that
lasted for 8 days on oil menorah is preferable to a candle one, and of olive oil, it is the ideal fuel. So may dalawang pamamaraan po pala sila. Kasi nung nakita ko, nung na-search ko po kanina, meron po yung 7 candlestick, meron pong po pwede silang magpailaw nun through the candle. Talagang candle. Na ganun. Okay. Pwede naman through olive oil. Okay. So, gusto ko po ditong impart yung pamamaraan po nila ng pagsindi ng menorah sa pamamagitan po ng olive oil. Yung menorah po, meron po siyang base. Kaya diba, 7 po ito na candle, na ganyan. Meron po siyang base. At yung base po nito, yung po, doon po nakalagay yung oil. Doon po naka-imbak yung olive oil. Okay. So, kaya pag-iilawan po nila, yung 7 candles, yung 7 sticks na ito, meron pong, alam niyo po yung mitya, di ba, yung pag sa atin, sa tao yung gasera, di ba, na pag mag-iilaw tayo ng gasera, sa atin gas, pero may nakalagay na mitya, may nakasawsaw yung mitya doon sa gasera, tapos pag sinindihan po natin yung mitya, ito po yung nagliligay ng liwanag. So, hanggat hindi na ubos yung gasera, yung laman ng gasera na gas, magme-maintain yung apoy nito. So, ganito, yung menorah po na ito, ay may base po siya. Yung base po na ito na pinakapaa niya, meron po itong, nandito po nakalagay yung tatawag na olive oil. Okay? So, ngayon, yung olive oil na ito, yung mga candle stick na ito, meron po itong mga mitya. Okay? So, nakalubog po yung mga mitya sa olive oil. Okay? So, kaya pagka nagpapailaw po ang mga Israelita, ito po ay umiilaw unti-unti. Yan po, isa-isa. Tapos meron, hindi lang basta-basta. Isa muna sa gilid. Tapos sa gilid, parang meron silang pinakita kaganina ng pinapanood ko yung YouTube. Nakaka-amaze, no? Kasi hindi lang pala basta-basta sindi ng sindi. Meron silang mga sinusunod na, let's say, rituals, no? Pero the point is, tignan po ninyo, yung 7 sticks na ito, o 7 candlestick na ito, ay merong liwanag. Okay? So, yung liwanag po nito, the 7 star, which is the 7 messenger, sabi, sa ating pong message teaching. Di ba? Yung 7 stars na ito, no? Na nasa ibabaw ng candlestick, di po ba? Ito po ay tatawag na 7 messenger. Okay po ba? So, nagliliwanag sila. Ayan po ba? Yung 7 stars na ito, candlestick na ito, tandaan po nyo, pag nagsisindi, bago magliwanag yon, yung isang stick na ito ng candlestick, kinakailangan sure siya na nakalubog siya doon sa oil. Oil represent as the Holy Ghost. Amen? So, without the Holy Ghost, kahit may liwanag doon, pag hindi ito galing sa Holy Ghost, mamamatay at mamamatay yung ilaw. Yan ang sinasabi ng sa foolish virgin, at saka sa wise virgin, no? Na natuyo yung langis nila, wala silang baon, no? Maaaring yung kanilang langis na hawak, no? Nabasa lang, no? Nabasa lang, pero ang problema, hindi nagtagal, hindi na-maintain, nawala din yung langis, no? Kaya yung Holy Ghost kasi merong time na aalis yan. Kaya sabi nga nun, ingatan mo yung mga nasa sa iyo. No? Ano yun? Yung mga kapahayagan, ingatan mo. Kasi kapahayagan, yan, nandiyan yung Holy Ghost. Amen? So, pag yung kapahayagan, kung naroon sa mga mensahe, kung yun po ay sinasamahan ng Holy Ghost, pag hindi ka naniwala sa message, sa palagay mo ba, maiiwan ng Holy Ghost na hindi mo paniniwala? Hindi. Pag hindi ka naniwala sa mensahe, wala doon ng Holy Ghost. Hindi ka papanahanan ng Holy Ghost. Amen? So, in particular understanding,
Police Virgin, naubos yung langis nila. Kasi yung light, ito yung liwanag ng... Kaya nga, kapahayagan ito yung light, no? Liwanag mo, yung kapahayagan mo bilang mananampalataya. Ano ba yung dala-dala mong liwanag? Liwanag is which is the Word, na? Your Word is the lamp of my feet and the light of my path. No? Kaya yung Word, which is the light. Ngayon, dahil nga po, wala yung Holy Ghost, which is the oil, namatay din yung kanilang liwanag. Nakita nyo? Di po ba? Totoo? Yung Police Virgin, kaya sila humingi sa mga Wise Virgin, then nakita nila umaandap-andap na yung kanilang ilawan. Ibig sabihin, wala na yung langis. Hello? Natutuyo na yung langis. Ibig sabihin, unti-unti silang napapalayo. Unti-unti silang hindi naniniwala. Unti-unti silang bumabaklas sa kung ano ang katotohanan ng mensahe. At unti-unti nila itong pinapalitan ng mga intellectual knowledge. Although, Bible naman ito hindi nga kapatid Yung binasa natin kaganina, yung kapahayagan, galing po ito sa mga pinahiran. Amen? Okay, let's continue. So, yung menorah po nito, yung candlestick, ito po ay representative sa 7 kapanahunan ng iglesia. 7, di ba? Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. 7 na iglesia, 7 simbahan, at yung 7 simbahan ito, kumakatawan sa 7 kapanahunan, at yung bawat kapanahunan, isa-isang kapanahunan, ay mayroong pong tinatawag na kakayanan o light. Meron itong designated, allotted light sa bawat panahong ito. Amen. So kaya, yung mga kapahayagan sa 7 iglesyang ito po'y kumakatawan sa espiritu ng mga iglesia sa mga panahong kinalalagyan ng Ephesus, Smyrna, kung anong espiritu nila, basahin nyo, kung anong espiritu mayroon ang bawat simbahan. Sinabi dito ngayon, yung Laodicean Church Age, kapanahunan ng Laodicea, 7, at wala na pong pang-8. Ang 7, dito na po tayo aagawin. Sa 7 kapanahunang ito, dito na po ang fulfillment, finishing touch ng redemptive plan, ng grace ng Panginoon, ng tatawag na redemptive plan o yung pagpapanauli sa lahat ng bagay. Andi dito na. Amen. Pero kung babasahin po natin yung Laodicean Church, yung espiritu niya, andi dito ngayon. Sinasabi mo na ikay mayaman, pero ang totoo, ikaw ay napakahirap. Isa kang hubad. Anong ibig sabihin? Maraming iglesia ngayon. Oo, tumatayo sila sa salita. Tumatayo sila sa sipi ng Biblia. Pero wala po yung Holy Ghost. Walang indwelling ng Holy Ghost. Punong-puno sila ng mga intellectual knowledge and understanding saan? Sa Word. Kaya kaganina sabi nun, hindi sa intellectual, hindi sa man-made doctrine, hindi sa man-made knowledge, kundi sa pahid ng Holy Ghost, dito natin malalaman ang kapahayagan. Sinabi nga ng propeta, hindi mo makikilala ang tunay na ikaw kung wala yung Holy Ghost. Hindi mo makire-recognize kung sino ka, kung ano ka talaga, kung sino ka sa kaisipan ng Diyos. Salamat sa Lord, nalaman po natin kung sino tayo sa kaisipan ng ating Panginoon. That God, He did after sa ating mga past. Wala siyang business sa mga past natin. May kanya-kanya tayong kwento. Hindi ako takot.
nasabihin yung kwento ng buhay ko noon because I am freely. Talagang pinalaya na ako ng ating Panginoon. Kaya hindi ako nahihiya na sabihin ng aking mga kahinaan noon. At alam niya ng mga miyembro kung sino si Pastor Henry Pacansa. Kaya gusto ko po bukasan po kami ng puso. Kung sino ako, makilala nila ako. Ang hirap makilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng mga chismis, no? No? Ang hirap kasi 50-50 yan eh. Okay, so tuloy tayo. So ito nga po mga kapatid, yung menorah na ito po yung kumakatawan sa tinatawag na mga kapahayagan. No? Yung liwanag, your word is the light of my feet and the light of my... So, ibig sabihin mga kapatid, yung liwanag na ito, ay hindi ito literal na liwanag, kundi ito po ay tatawag na divine understanding or revelation comes from the mind of God. The first revelation coming from the mind of God na ini-open sa atin freely upang itong kapahayagang ito ang siyang magpapanauli ng ating kaisipan, may ipapanumbalik tayo kung sino tayo sa Kanya noong paman. Amen. So mga kapatid sa Panginoon, hallelujah. Okay, gusto ko pong bumasa ng quote. Ito po yung natawag na books po ito, An Exposition of the Seven Church Ages. Opo, sabi nga, that's our Sardisian Church Age. Sabi po dito, now we can see that Jesus Christ is revealing Himself through the ages by, by His Spirit in the messengers. Tingnan nyo yung mga mensaherong ito, may allotted ages sila. But remember this, isang tinig lamang in every ages, isang kapahayagan lamang. Although na marami pong mga ministrong tumatayo, pero hindi ka lalampas kung ano ang iisang kapahayagang ibinuksan o binuksan ng Panginoon sa huling panahon na nalaman po natin sa Revelation 10:7. Amen? Amen? Voice of an angel. Voice! Tinig ito. Amen? Hallelujah. So, sana ganoon. They are as Moses was to children of Israel, as he had the revelation for his days. Sabi ganoon. So each messenger had God's revelation and ministry for the day. Each messenger, ang bawat mga mensahero, no? Sabi, God's revelation and ministry for that day. Revelation, hindi siya nagtayo ng isang propeta para lamang makilalang propeta. Kundi ang layunin niya sa propetang ito ay upang ipanauli ang kanyang kaisipan sa mga tao na nalimot at natabunan ng napakatagal na panahon. Amen ba mga kapatid? Praise God. So, there is only one Spirit. Ephesians chapter 4, verse 3. Basahin ko na lang hanggang 6. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of our calling. Tignan po ninyo, no? Sabi nga no? Even as ye are called in one hope of our calling. The word calling, pagkatawag. Amen? One Lord, one faith, and one baptism. Amen? Hindi po maraming pananampalataya sa Katoliko, pananampalataya sa Baptist, pananampalataya sa Trinitarian, pananampalataya sa Oneness. Hindi po dyan. One faith lang saan?
sa unadulterated word of the Lord. Na nagsimula yung gospel, wala pong Baptist, walang Methodist. Pagdating sa langit, walang Baptist, walang Methodist, walang kung ano-anong isipan ng tao. Kaya marirecognize natin kung kasama tayo sa pag-agaw, kung ikaw po lumalakad sa kaisipan ng salita. Amen? Yung bunga ng salita, gumagawa sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin, hindi ka takot mawala ng pera, hindi ka takot makuha, matulog. Ako nga, gusto kong matulog eh. No? Sabi ko nga sa mga kasama ko rito, gusto ko nang matulog. Kasi sa totoo lang, dami talagang pasanin, ano? Pero, let us enjoy habang may mga pasanin pa. Hindi tulog na, na tulog sa mga designated rooms natin. Hindi. Tulog talaga. Tulog dyan, sa lupa. Sa alabok ay kayo nanggaling, sa alabok ay babalik ka rin. Yun ang tulog. Kasi yung terminology ng mga Kristiyano, sabi sa Bible, ang sinumang na kay Kristo kailanman ay hindi daranas ng kamatayan. Ano yung mamamatay na ito? Hindi after yung Panginoon dito. Amen? Amen? Ang sa atin, tulog. Kaya sleep nga, sabi. Natulog lang. Para lang natulog ka lang. Ang isang Kristiyano, tanda nyo, para ka lang natulog. Sister Gloria, pag namatay ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, na tumatayo ka talaga sa purong salita at aral ng Panginoon, tulog ka lang. Alam mo yung, pag natulog ka, wala kang malay, di ba? Ganun yung namatay, tulog ka lang. Tulog ka lang. Pero, pag dumating na yung tinatawag na panahon ng pagbabalik ng Panginoon, gising ka. Amen? Madadamtan ka. Sabi, yung katawang nabubulok, sabi sa Bible, ulitin ko yung katawang nabubulok, ibabangon ng hindi na nabubulok. Sa Resurrection Day. Ikaw pa rin yan, sister. Kaya sabi sa Bible, iluluwa, sabi sa iluluwa ng mga namatay sa apoy ang mga namatay sa Kanya. Iluluwa ng dagat ang mga nangamatay sa Kanya. Bawa, kung isang tao na-cremate, nasunog, o isang tao nasagasaan ng piso, nagkalasog-lasog ang katawan. No? Ang isang namatay na tao, ibabangon siya kung saan siya talaga namatay. Siya rin pa yung katawan na yun. Makinig kayo yung katawan niya yun, yung pa rin yun. Pero pag mananampalataya ka, yung katawan mong nadurog, yung katawan mong nabulok, yung katawan mong inagnas, yung katawan mong buto-buto na lang, yung katawan mong buhok na lang natira, bungo na lang natira, dadamitan ng tiyopani. Kaya sabi ganoon, yung katawang nabubulok, papalitan ng katawang hindi nabubulok. Amen. Amen. Ikaw pa rin yun. Kaya walang dalawang kaluluwa. Ikaw pa rin yung kaluluwa mo na yun. Papatayin yung mga kaluluwa na makasalanan. Pero i-resurrect yung kaluluwa na yun na composed na ng kaluluwa ng ating Panginoon. Kaya ito kasi sometimes may mga misunderstanding sa ganyan ng mga aral eh. Merong sabi na may bagong kaluluwa, changing of the soul, hindi eh. Diba mga kapatid sa Panginoon? Amen po ba? Ikaw pa rin yun. No? Ibabangon ka lang. Isa lang ang kaluluwa ng tao. Kung meron palang ganon na papalitan ng kaluluwa, magkasala ka na. Amen? Pwede ka na magkasala. May kaluluwa ka naman palang bago pala eh. Kanya ka ba? Kung may pangalawa akong kaluluwa na dadamit sa akin, pwede na ako ngayon. Punta na lang ako sa kasalanan. Kasi meron naman pala akong asahang kaluluwa eh. Diba?
Amen? Kasi yung kaluluwa ng tao, isa lang yan. Papalitan din yan. Amen po ba? No? Papahiran. Amen? Amen. Tandaan po natin. Amen? Tayo po ay composed ng human being. No? Body, spirit, and soul. Amen? Walang panibagong kaluluwa tayo. Kung anong kaluluwa mo, mamamatay talaga yan. Mamamatay sa pagkakasala. Amen? Kasi yung bumubuhay sa espiritu, sa kaluluwa ay espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya kung paano binuhay yung kaluluwa ni Adam, no, nang hiningihan, sabi nga nun, yung kaluluwa, nabuo yung kaluluwa, naging buhay na kaluluwa ng nahiningahan ng espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede naman yun, di ba? Mamatay muna yung lumang kaluluwa natin. Ewa, hihingahan ng Panginoon. Amen? Like Adam. Amen? Silang kaluluwa ni Adam. Amen? Okay. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Tignan nyo. Sabi ganun, may isa lamang Panginoon. Ha? Pag sinabing isang Panginoon, sabi, si Lord Panginoon, no? No, si Lord Panginoon siya eh. Eh may Panginoon pa sa taas, dalawa na silang Panginoon. Kung gagawin mong dalawa ang Diyos, kung gagawin mong si Kristo ikalawang Diyos, magiging dalawa ng Panginoon. Mamimintis na naman itong sinabi dito sa Ephesians 4, verse 5. One Lord, one faith. Pag sabing one Lord, kung ano yung aral nag-iisang Panginoon, nandoon ang iisang pananampalataya sa iisang salita ng Panginoon. At one baptism, isang bautismo lamang. Amen? Hindi isang beses na bautismo kasi yung iba sabihin, oh, isang bautismo lang. Eh, nabautismo na ako, tama na yun, sorry. May mga nagpa-rebaptize nga eh. Ang ibig sabihin, one baptism, one indwelling. One indwelling. Amen? Isang pahid lang ito. Amen? And sabi, one God, isang Diyos. And Father of all, isang Diyos at Ama ng lahat. Who is above all, na siyang nasa taas natin. And through all. And in all. Tingnan mo. Di ba? Above us. And through all, sa lahat. With us. And in you all. At nasa atin. In us. Praise God. Okay, so, tayo po ay panandalian po natin muna sa sarhan ng ating pagtitipon upang sa biyaya ng Panginoon ay sa next na naman po tayo magbubulay-bulay. Okay, salamat po sa ating Panginoon sa mga napag-usapan po natin at ako po'y naniniwala mga kapatid sa Panginoon na ito po yung panahon, ulitin ko na ipaayos po natin sa salita ng Diyos ang ating buhay. Amen? Kung mayroon pang mga talagang hiding place dyan si Satanas sa ating buhay, yung mga bagay na inggit, mga bagay na bunga ng espiritu ng sanlibutan, sabi nga let us ask the Lord. Amen po ba? Wala tayong kakayanan na baguhin ang ating buhay. Kahit anong pilit natin, wala. Hindi tayo aabot. Amen? Kaya nga, we need the Lord. At we need the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Amen? Amen? Kaya salamat po sa ating Panginoon. Dalangin ko po na yung mga napag-usapan po natin ngayon ay maitanim, mailapat po sa ating mga puso at ito po ay magbigay po sa atin ng karampatang pagkakataon na ito po ay maging buhay sa atin. Ayan ba?
na ma-i-adapt po natin yung salita ng ating Panginoon. Amen? Remember, tayo po ay sa panahong ito ay naka-indwell ang Holy Ghost sa atin, which is God Himself. Amen? Naka-indwell sa atin. Amen po ba? At pag sinabi naka-indwell sa atin, yung attribute niya, yung character niya na napag-usapan po natin doon po sa tatawag na God above us, no? Yan po yung dapat na makita sa atin. Amen po ba? Amen po? So, purihin po ang ating Panginoon at panandalian po tayong manalangin. Meron po tayong mga kapatid na nagpapahingi po o hindi ko po na yung mga pangalan, ano, na humihingi ng panalangin, mga kapatid natin, ano, na sabi daw po, ito yung na-prayer request po na nakarang last Sunday, ito po ba, sila po ay mga kabang families. Pag-pray po natin, no? Kasi lahat po ay may karapatan na tumanggap ng maipanalangin, no? Ang lahat po ay may karapatan na dumaan sa tatawag po na sama-samang prayer, panalangin, no? Lahat ng tao kailangan po yung prayer, no? Kaya nga bilang isang katawan ng Panginoon sa panahong ito ay ganapin po natin ang tama yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ulitin ko, huwag natin nawang mapangunahan ng Diyos sa mga ginagawa natin, sa mga desisyon natin sa buhay. Amen? Okay, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po ang iyong lingkod at alipin sapagkat sa mga ilang sandali na dumaan, Panginoon, ay ipinakilala mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay na sumasa amin, Panginoon. Panginoon, liban lamang na tunay po naming kilalanin, tanggapin, at isuko ang aming buhay sa iyong salita, ay doon lamang, Panginoon, tiyak na kami, Panginoon, ay mababago. Sapagkat, Panginoon, hanggat mayroon po kaming pinangahawakan, hanggat mayroon po kaming mga kaisipan na ginagamit sa pamamaraan po ng mundo, alam po namin na hindi po namin ganap na marireceive ang iyong promise na Holy Ghost. Kaya dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo po kami, help us, Lord, na ma-recognize namin ang mga bagay na mga mali na kung sumasa amin pa ito, Panginoon. At tulungan mo kaming maiwaksi ito, sa walang kahalagahan o sa walang kabuluhan sa amin. At inyo po, Panginoon, kung lingapin kami ng Santong Espiritu sapagkat pinangako mo, the Holy Ghost is our seal o selyo namin hanggang sa mga araw ng pagtutubos na namin mula sa iyo. Kaya maraming salamat po at sa gabing ito itinataas ko po sa panalangin ang mga kapatid na narito ngayon, Panginoon. Meron po kami kanya-kanya mga pasanin sa buhay at maging ang mga kapatid na mga kasama po namin ngayon, Panginoon, na nanonood. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang kanila pong mga challenges na kinakaharap ngayon, Panginoon. Sinabi mo, Panginoong Diyos, na lumapit kami sa iyo, kami mga nabibigatan, napapagal sa aming mga pasanin at pagpapahingahin niyo po kami. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kapahingahan po namin ay nasa sa iyong presensya. Ang kapahingahan po namin ay maunawa namin ang iyong salita, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid na nanonood, anumang pong denomination sila, Panginoon, whether they are ministers or simple listeners, Lord. Itinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo, ang mga pangangailangan po nila. Lord, mangusap po kayo sa kanilang mga buhay. Patuloy mo sila, Panginoon, na tulungan at samahan, Panginoon. At ihanda mo po ang aming mga puso sa mga kakaharapin pa po namin, mga testing, mga pagsubok. At isa lamang po ang aming hinihingi, Panginoon, na pagdating ng mga pagsubok na ito, ang mga salita mo, Panginoon, ang tatayo na bilang aming kakayanan upang lumaban
sa lahat ng mga hamon sa buhay. Salamat po muli sa oras na ito ay akin pong binabalik ang lahat ng pagsambat at pasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan lamang po, Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord.